Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Uluhan sa mga balita sa Sari 47. Armas gagigamit sa pagpabusil sa Tacloban City. Gituhang giduplicate ang serial number. Matod sa PNP, rehistrado sa gwardyang gideploy sa Bohol. Kasong kriminal, gipasaka sa PNP batok sa 15 anyos nga nalambigit sa pagpamusil sa Tacloban City. Mga abogado ug media gipahimangnuan sa International Criminal Court nga mainampingon sa kaso ni kanhi Presidente Duterte. Wing van nga naikargang building materials nalimbuwad sa Trans Central Highway. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas ug katawhan kutos maabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan maayong hapon. Live kita karon sa CCTN Channel 47 ug kini ang tulumanon sa nag-unang kasayuran nga angay natong masayran. Sa nga ni Attorney Danica Caballes Tecling, ako si Dennis Tabar ug kini ang Sari 47. Og karon sa kompletong detalye sa atong mga balita, usa sa mga armas nga gigamit sa mga minor de edad nga namusil dito sa Tacloban City niadtong Lunes, gituhuan nga giduplicate ang serial number. Matod sa PNP nga nakarehistro sa usa ka security agency dinhi sa Sugbo, human masuta usab nga kasamtangan kining gigamit sa gwardiya nga gideploy didto sa Bohol. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. Posibleng gikopya ang serial number sa kalibre 38 nga pistola nga nakarehistro sa usa ka security agency nga nagbase sa Dakbayan Sugbo nga magigamit sa pagpamusil sa mga tinun-an sa San Jose National High School sa Dakbayan sa Tacloban niadtong Lunes nga mikalas og tulo ka mga kinabuhi ug miangol sa daghang estudyante. Matod ni Police Colonel Elmer Cinco, ang Regional Chief sa Regional Civil Security Unit 7, nga manila makuha ang impormasyon og serial number ug kung unsa nga security agency ang nag-irini, nakikalayon din sila sa maong ahensya. Nasuta ang ilang armas nga susama sa serial number nga gigamit sa mass shooting sa Tacloban na deploy na kini sa ilang security personnel sa probinsya sa Bohol. Mihimo dayon og post-to-post inspection ang ilang RCSU Bohol Field Unit ug nakumpirmar nga naa kini sa maong lalawigan nga gigamit sa ilang gwardya. So what we have done is in coordination with RCSU 8 and the constant monitoring of the SOSIA, binirify po natin, pinuntahan natin yung agency and kausap natin yung operation officer nila. Sinabi nila na sa kanila nga yung barrel with serial number, no? But ang barrel ay nakadeploy somewhere in Bohol sa isang institution doon na hawak ng guard nila. So ngayon ang ginawa natin, we conducted the post-to-post inspection to verify, no, and start na rin yung ating motu proprio investigation dahil allowed naman kami ng ganon as ano natin sa 11917. So positive po yung firearm na nandun. Tungod din gipa-turnover sa RCSU 7 ang mga armas ngadto sa PNP Forensic Unit 7 aron mapaubos kini sa ballistic examination ug ang resulta ani ilang itandi sa migawas nga ballistic examination sa Police Regional Office 8 kun asa ang original sa duha. Milusad na usab og lawom nga investigasyon ang duha ka mga RCSU sa Western Visayas ug Central Visayas nganong nagkapareho ang serial number sa mga armas. It was turnover to our personnel, binigay ng gwardiya sa personnel natin. Then, currently, nandun ngayon yung baril sa Regional Field Unit ng Forensic Group sa Bohol. No? They are about to receive it kasi kailangan pa nila ng isang document, yung after inspection report namin, which is na-forward na rin ba? O, na-forward na rin natin doon.
So we're just waiting na ma-receive nila. Then eventually, sa result nila, hihingi tayo. Daghang nakikita-an nga posible nga nahitabo ang mao nga pagdubli sa serial number. Usa na nini nga nawala ang original nga armas o giilisan lang ang mao nga armas o gihimuan og serial number o bakaha gituyo nga dunay duplication aron nga dili kini makagasto ang security agency sa registration sa PNP. Dugang ni 5 nga base sa migawas nga investigasyon sa kapulisan sa Dakbayan sa Tacloban nga ang apuhan sa suspitsado nga migamit sa 38 nga revolver sa krimen o sa kagwardya apan wala pa masayri kung sakop ba kini sa security agency nga nagbase sa Suri sa Sugbo di nakarehistro ang serial number ni ini. Posible po, kung i-ano natin, posible doon na kinopya or di natin alam kung naiwala niya ba yung baril doon, then sa takot siguro na maano sila, penalize yung ano doon, may-ari, or kinopya niya yung baril. Mayroon lang, hindi ko kasi sigurado pa, pero may lumalabas na dating guard yung parang may-ari or kamag-anak ng ano. Hindi lang ako sigurado. It's between the communication sa amin ng RC Issue 7. So may talugoon nga nahitabo sa sunod sa tunghaan sa Dakbayan sa Tacloban, ang RCSU-7 mihimo dahil og inspeksyon sa mga security guard nga nakadeploy sa mga eskwelahan aron susihon ang ilang mga service firearms ug unsa usab sila kaandam sa paghatag sa seguridad sa ilang mga gialagaran nga establishmento kung galing mo tumaw ang maong insidente. Gitingwa sa Kapulisan Siguro 5 nga luwas ang tanang tinun-an magtutudlo og mga ginikanan nga nasa sulod sa eskwelahan gikan sa mga kriminal. Arnold Bustamante, CCTV News. May pasaka og kaso ang otoridad batok sa 15 anyos nga estudyanteng nalambigit sa dugoong pagpamusil sa Tacloban City. Matod sa Police Regional Office 8 nga kasong kriminal ang giduso ngadto sa Prosecutor's Office sa miaging gabii. Anaa pa sa kustudiya sa mga otoridad ang duha ka mga tinun-an nga responsable sa pagpamusil sa San Jose National High School niadtong Lunes sa buntag. Sumapa sa PRO8 nga gipaubos na sa assessment on sa prosecution ang reklamong gipasaka batok sa maong mga tinun-an. Bullying ang usa sa mga anggulo nga gitutukan karon sa mga otoridad subay na sa nagpadayon nga investigasyon. Gitahasan ni Gobernador Pamela Baricuatro ang Cebu Provincial PNP nga pahugtan pa ang seguridad sa mga tunghaan sa kalungsuran. Kini aron dili masubli sa ubang mga dapit ang nahitabo nga pagpamusil sud sa tunghaan sa Tacloban City ning Simanaha. Gikonsideran nilang Baricuatro o Police Provincial Director Colonel Abubakar Mangilin Jr. ang pagbutang og usa ka police officer kada eskwelahan. Ang matag police official gi-assignan sa eskwelahan nga mohimo og inspeksyon sa sud ug alang na usab sa subsub nga monitoring. Kasundaluhan ubos sa Joint Task Group Cebu andam nga moabag sa paghatag og seguridad ngadto sa mga tunghaan sa kalungsuran. Kini aron malayo sa bisan unsang kagubot ang tanan nga mga tinun-an. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Andam ang mga kasundaluhan ubos sa Joint Task Group Cebu sa pagbantay sa mga tungaan ilabi na sa kalungsuran human sa nahitabong pinusilay sa Tacloban City ning Simanaha. Matod sa commander nilang si Colonel Joel Benedict Batara nga mismong ang mga counterparts nila sa Philippine National Police ang nangunay sa pagbahas-bahas ngadto sa mga tungaan. Makigalay nun ang mga kasundaluhan sa ubang mga otoridad, ingon man sa mga hingtungdang ahensya sa gobyerno alang sa subsub nga monitoring. Gawas sa mga fraternity, mga gang ug susamang grupo. Lakip sa gibantayan sa kasundaluhan, mao ang mga armadong grupo nga mohimo og kagubot sa sulod. As far as the JTG Cebu is concerned, yung mga programa natin, we always participate sa mga security arrangements and of course in terms of information and educational campaign. Human sa subsob nga monitoring ug intelligence, lakip sa tulubagong gihimo sa kasundaluhan, mao ang pag-edukar aron mapalayo ang mga tao sa nagkalain-laing armadong grupo. Sama nang kini sa paday nilang kampanya batok insurgency ngadto sa mga estudyante. And we have platforms, we have mechanisms, we have fusion activities with the different agencies. For example, sa mga
sa mga intelligence units, no? Gipatuman usab sa Department of Education ang masugot nga lagda aron kalikayan sa mga estudyante ang bullying ug uban pang mga kagubot sa eskwelahan. Lakip sa gipatumang hugot ka seguridad mao ang pag-check sa mga gamit sa matag tinun-an sa dili pa musud sa classroom aron masiguro nga walay bisan unsang kontrabando ang malusot. As limitation po, di man ing anak ka daghan ang kwarta ni DepEd nga para ibayad og security guard. But we have partnered with our barangays, naman yung mga tanods. Aron usab malayo sa kadaot, gisiguro karon sa DepEd 7 ang paglikay sa bullying sud sa classroom ug pagpabilin sa maayo nga environment. Giawag gino nila ang mga estudyante nga kung mahimo malambigit sa bisan unsang mga extracurricular activities ug ubang academic activities aron malayo sila sa bisan unsang temptasyon. Ang kani atong pag-educate sa mga bata nga ang kaning pagbuhat og daotan sa atong isig katao, that's kuan dyan na bad na siya, no? So kanang integration of values in schools, mao na mong gi-request sa PTA, sa parents to also focus on values formation in schools. Ian Navarro, CCTN News. Paggamit og cellphone sa mga tunghaan gibana sa lungsod sa Dumanhog. Samtang curfew sa mga batanon mas istriktohon aron masiguro ang kaluwasan sa mga tinun-an. Ang kasayuran ihatod ni RV Veloso. Sugod karon gidid-an na sa kagamhanan sa lungsod sa Dumanhog ang pagdaladala og cellphone sa mga tinun-an ug pahugtan pa ang curfew ni iniisip proteksyon sa mga batanon. Kini mo'y gipebaw ni Dumanhog Mayor Gungun Hika atol sa iyang pakigtigom sa mga schoolhead sa lungsod. Subay sa kabalaka sa natabong shooting incident sa Tacloban City nga nikalas og niangol sa mga tinun-an, ingon man sa sunod-sunod usab nga insidente sa pagpangduslak o hinagiban sa mga tinun-an sa Cavite. Matod ni Hika nga ipatuman niya ang mandatory inspection sa mga tinun-an, school personnel ug tanan nga mga mosulod sa tunghaan aron nga masiguro nga dili makasulod ang mga gibawal sama sa cellphone, armas ug mga hinagiban. Nagtuo ang mayor nga dako og impluwensya usab ang social media o ang paggamit og cellphone sa mga tinun-an. Magpagawas kog executive order karon that all students must submit to inspection. No inspection, no entry. Okay? And not only sa schools, private, I'm sorry, no, I'm not supposed to intervene, but as your mayor sa Dumanog, I will make it a policy sa akong executive order nga tanan mas submit. Ugaling dunay magdala og cellphone kung piskahon kini apan ipasubay sa lagda ang pagbalik ni ini kung mahuman na ang klase. Giawhag usab ni Gika ang mga magtutudlo ug ang mga ginikanan nga ibalik ang disiplina sa mga bata aron nga matulid ug makakaton sa unsay insakto ug dili. I'm sure kabantay mo nga naay mga bata gipambuli din ha sa inyong mga classrooms. You have to call them out. You have to call them out, ipatawag ang ilang ginikanan, and you talk to them. If mag-isog-isog ninyo ang ginikanan, dadadi rin ako. Gawa sa pagban sa mga gadgets, ibalik usab sa lungsod ang pag-istrikto sa curfew sa mga internet cafes, piso wifi establishments ug uban pang mga establishmento diin alang sa mga grade 10 students magsugod sa alas 8 sa gabi, samtang alang sa mga 18 anyos magsugod sa alas 10 sa gabi. Lakip usab sa giban ang pagdrive sa mga minor de edad og motor nga walay lisensya bisan pa og paingon lang kini sa tunghaan. Sa mosunod nga mga adlaw, apuran usab og uniforme ang mga security personnel nga i-assign sa mga tunghaan nga maoy mohatag og seguridad sa mga tinun-an panahon sa ting klase. RV Veloso, CCTN News. Gikasubo ni Cebu Archbishop Alberto Oy ang nahitabong pagpamusil sud sa San Jose National High School sa Tacloban City sa miaging simana. Kuning simanaha. Gipanunduman ni Oy ang tanan nga nagpabiling mainampuon ilabi na ngadto sa mga batanon. Giawhag sa Arsobispo nga ang mga ginikanan o mga magtutudlo nga amumahon kanunay ang mga bata. Sanglit sila man ang instrumento sa pagkat-on. Gihangyo niya ang mga tinugyanan sa balaod ug ubang nahingtungdang opisyal nga ipatigbabaw ang kamatuoran aron makab-ot ang hustisya ngadto sa mga nabiyaang kabanay. Dungan sa hugot nga panalangin nga unta makab-ot sa kanunay ang malungtarong kalinaw sa palibot ilabi na sa mga tunghaan.
Susunod, mga abogado o media gipay mangnuan sa International Criminal Court nga may nampingon sa kaso ni kanhi Presidente Duterte. Kanaguman pa mga balita sa pagbalik sa Sayri 47. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Sorry ma'am, na late ko. Nangita pa mong gusto para internet sa kong anak ma'am. Ay, wala na yung problema. Pag-sinisibo! Sinisibo, sinisibo. For your internet connection. And for the signal of your cable TV. So fast and straight, the transmission to your home. Sinisibo! Sinisibo, sinisibo. Offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear, so fast. So great and affordable for you to enjoy. Sinisibo. Cebu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV
connection. Cine Cebu Television Network Incorporated, with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Cine Cebu. Paglaom ko. Usa ka misyon sa gugma ug paglaom alang sa ato ang mga igsoon. Nga halos nawada na og pagtuo sa ilang kaugmaon. Daghan kanila ang nag-antos sa kalisod ug kasakit. Apan pinaagi sa gugma sa Ginoo, atong gipakita nga adunay mga tawo nga anda mutabang sa mupadayon ug paghatag ug paglaom. Ang tinuod nga gugma walay pili, bata man, tigulang, pobre man o adunahan. Bisan pa sa mga mananap nga nagkinahanglan o kaluoy o pag-atiman. Kutob sa atong mahimo, magtinabangay kita sa paghatag o kahayag sa ilahang kinabuhi. Busa, mga igsoon, hinahot nga ablihan nato ang atong kasing-kasing sa pagtabang sa uban. Ang inyong gamay nga tabang mahimo ng dako nga paglaom alang sa nanginhanglan. Kamo mahimong instrumento sa gugma o panalangin sa Ginoo. Kini ang programa nga gugma mo paglaom ko. Daghang salamat ang inyong alagad si Miss J. Balik sa atong mga balita, Trial Chamber 3 sa International Criminal Court mi pahimangno sa mga abogado nga magmatngon sa ilang itubag ngadto sa media. May kalabot kini sa kasong Crimes Against Humanity ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte nga gibantayan na sa tanan. Ang kasayuran ni hato di Gia Navarro. May pasidaan na ang International Criminal Court Trial Chamber 3 pinagi sa presiding judge nilang si Joanna Corner ang mga legal counsels nga nanginlabot sa kaso ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte batok sa paghatag og mga pamahayag ngadto sa media. Taliwa kini sa taas nga interes sa publiko mahitungod sa kasong Crimes Against Humanity batok ni kanhi Presidente Duterte nga gitanggong karon sa The Hague, Netherlands. Atol sa Second Status Conference niadtong Martes sa hapon oras sa Pilipinas, giingnan ni Corner ang defense, prosecution ug legal counsel sa mga biktima nga magmatngon sa ilang mga pamahayag ngadto sa mga tigbalita. Gilakbit sa presiding judge ang nahimong gidangatan ni kanhi Defense Counsel Nicholas Kaufman human nihatag og mga tubag sa media. May labot ang nimong desisyon sa ICC Appeals Chamber bahin sa issue sa jurisdiction sa kaso ni Duterte. Taliwa kini sa subsub nilang pahimangno bahin niini diin mas maayong timbangon na lang sa korte ang mga depensa inay ngadto sa publiko. Some of those comments were his personal view of legal decisions made by the court as a whole and were on any showing wholly inappropriate. The more so when made by counsel in the case. Samtang gihangyo ni Corner ang mga sakop sa media nga isigurong sakto o patas ang paghatod og balita bahin sa nagpadayong proseso sa korte ug hayan likayan ang paghimo og bisan unsang espekulasyon. Ilabi na nga seryosong pasangil ang giatubang sa kanhi presidente bahin sa nimong dugoong kampanya batok sa ginadiling drugas ubos sa iyahang rehimen. That's not, of course, only mainstream media, but as is common these days, social media, and additionally appears to have provoked suppliers of what is undoubtedly fake news, and obviously fake news. Usab sa ikaduhang status conference niadto Martes ang deadline bahin sa pagduso sa kahimtang sa panglawas sa kanhi presidente. Sunod ngayon ang serye sa mga status conferences sa ICC Trial Chamber 3 karong Hulyo 14, September 7, Oktubre 3 ug Nobyembre 2. Una himuon ang pagsugod sa trial proceedings karong Nobyembre 30. Gian Navarro,
CCTN News. Syudad sa Mandawi adunay dugang tulo ka garbage truck. Kini nga pondo gikan sa gibalik nga duha ka garbage truck nga gipalit sa miaging administrasyon. Ang kasayran hatod ni Mary Rose Sagarino. Gibindisyonan o gitugyan ang tulo ka bagong garbage truck sa syudad sa Mandawi kaganinang buntag. Ang matag truck nagkantidad og 6.6 million pesos o adunay kapasidad nga 25 cubic meters. Kini gilauman nga makatabang sa pagkolekta og pagdumala sa basura. Para ni sa atong kanang waste disposal, no? Kay katong pag-assume nato ni aging tuig, 5 ni sila kabuok. Pero after a few months, ang duha ni bag down, nga katong tulo na gyud, wa na gyud nato nagamit hantod karon tungod naghangay problema niya sa iyang wear and tear. Gipasabot sa mayor nga ang duha ka garbage truck nga nagkantidad og 22 milyones pesos nga gipalit sa miaging administrasyon miaging tuig ang ilang gibalik sa supplier. Ang pondo ang gigamit sa pagpalit og tulo ka mga bagong garbage truck nga mas dako og kapasidad. Wala pa, check patuhan ako pirmay akong ipa-investigate lang na kung sakto ba ang pricing, di pa taas. So, unfortunately, taas man mo taot nang giuli. Wala ka to gidawat ni siya niya. Brand new pag dili refurbish. Aduna pa usab umaabot nga duha ka compactor truck. Matud sa mayor nga na-finalize na ang compromise agreement tali sa operator sa landfill sa Konsolasyon ug makabalik na unya nga direktang makalabay sa basura ang Mandawi ngadto. Samtang ang mga opisyalis sa Mandawi atol sa pagtunol sa tabang sa General Santos City nga apektado sa linog ang mibisita usab sa landfill sa Dakbayan. So they have very good system dito. Very compliant and very, marabag di ka kuan nga landfill siya but you can never smell anything. May pagka-manage. Ug Mandawi ato ni maglisod na hotel area. We are not blessed with an area. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Cebu Governor Pamela Baricuatro mipasalig nga masinati sa mga residente sa Rehiyon 7 ang usbaw sa ekonomiya ilabi na sa mosunod nga katuigan. Ang kasayuran hatod ni RV Veloso. Gipasalig ni Cebu Governor Pamela Baricuatro nga masinati sa mga Sugbuanon ang kalambuan sa padayong pag-usbaw sa ekonomiya sa Rehiyon 7. Kini human pormal nga gilatid sa gobernador ang mga statistical targets sa rehiyon alang sa 2028 atol sa iyang labing unang State of the Region Address Consora nga gipahigayon sa Dakbayan sa Danao. Tuyo karon sa RDC 7 nga mokunod ang poverty incidence kun gidaghanon sa mga kabus sa rehiyon ngadto sa 10.5% na lang inig abot sa 2028. Ubos kaayo kini kun itandi sa 17.3% nga natala ni adtong tuig 2023. Gawas ni ini, target sab sa konseho nga paspasan ang pagpalamo sa Gross Regional Domestic Product kun GRDP growth ngadto sa 6.3 hangtod sa 7.5% sa tuig 2028 gikan sa 3.7% lamang ni adtong tuig 2025. These are not merely targets on paper. They are commitments to every Central Visayans that growth will be felt more broadly, opportunities will be more accessible, and progress will translate into a better quality of life for all. Samtang nagpabilin sab sa target range nga 2 ngadto na sa 4% ang inflation rate sa rehiyon sa miaging tuig, din mitala kini og 2.5%. Sa naisgutang nga trabaho, natala usab sa 3.8% ang unemployment rate sa tuig 2025 ug tinguha nga mapabilin kini sa 4.5 ngadto sa 5% pag-abot sa tuig 2028. Kay namduman nga gipasalig ni Governor Baricuatro nga kining maong mga numero dili lang basta nalatid sa papel apan hingpit nga masinati usab sa mga konstituente ni ini. RV Veloso, CCTN News. Dili muhunong ang magsisibiyang si Edward Ligas sa pagbulgar sa mga kahiwian sa gobyerno bisan og nay arrest warrant sa kasong cyber libel. Kini human nga misurrender siya sa otoridad sa dihang giluwatan siya og warrant of arrest gikan sa Talisay City Regional Trial Court. May kalabutan ng kaso sa reklamong giduso ni Engineer Jerome Awit. Bato kang Ligas tungod lang sa pagkwestiyon sa riprap project sa Butuanon River sa Mandawi City. Nakapiyansa noon si Ligas og 144,000 pesos alang sa temporaryo niyang kagawasan. Gihulagway sa magsisibya ang maong kaso isip bugti sa pagbutyag sa giingo nga pagpangurakot ngadto sa flood control projects.
Gihatod na sa katapusang kapahulayan si Ateneo basketball player Rene Clerc Baterbonia sa ilang Pinoy-anan sa Talacugon, Agusan del Sur. Gidagsa sa mga kabanay, higala ug supporters ang funeral mass sa basketballista ug nakahatag og pagsaludo sa ilang MVP sa katapusang higayon. Niduyog usab sa paghatod sa lawas ni Baterbonia paingon sa Talacugon Municipal Memorial Park ang pipila ka mga politiko. Sa gihapon, gipanawagan sa pamilya ug mga kaila ni Baterbonia ang hustisya sa kamatayon sa maong basketballista. Padayon ang investigasyon sa mga otoridad sa kamatayon ni Baterbonia human na lumos samtang nag-training sa kadagatan sa Aurora. Mitaliwan si kanhi Cebu Auxiliary Bishop Emilio Bataclan karong adlaw sa edad nga 85 anyos. Matod ni Archbishop Alberto Oy nga giatake sa kasing-kasing si Bataclan samtang nagpaalim sa Tambalanan. Human naputlan og tiil tungod sa complication sa diabetes. Nahimong obispo si Bataclan sa Sugbo niadtong 1989 ug gibalhin sa Iligan niadtong 1995. Hangtod nga nibalik sa Sugbo si Bataclan isip auxiliary bishop niadtong 2004 ug miretiro niadtong 2015. Gihangyo ni Arsobispo Oy ang tanan sa paghalad o pag-ampo alang sa kapahulayang dayon ni Bishop Bataclan. Musunod, weighing van nga naikargang building materials na limbuwad sa Trans Central Highway. Kanuguban pa mga balita sa pagbalik sa Sayri 47. Ito po ang programa na hatid sa inyo ng Ozone Med Wellness Clinic kung saan ibabahagi ng mga doktor ang kanilang kaalamang medikal tungkol sa inyong kalusugan. Minsan nami-misdiagnose, ovarian pala yun, pero ang presentation parang appendicitis. No? Sinasabing degenerative diseases, kadalasan ani iniisip ng mga tao no nga kaliwat ninyo ka na arthritis, kaliwat nga na ay rheuma, dok. Pero unsa ba gyud ka big, unsa ba kalawak ang ibig sabihin nitong degenerative diseases, dok? Yeah. So yung buong katawan, as we age, as we use it lagi, talagang dahan-dahan masisira yung mga cells, mga tissues, yung organs natin, dahan-dahan masisira yun siya. In our age today, it is very important that we have to really value yung aging process na to. Toxic na lang yung pinag-uusapan natin, but gaano ka-importante this time? Yung mga tao dapat sila educated about these changes ng global health. It is not the infectious disease that predominate. It is the non-communicable disease or chronic diseases. Sa New Start, we believe na ang pinakamalakas na patunay ng healing ay ang mga boses ng taong nakakaranas nito mismo. Tinignan ng OB, sabi niya, cervical cancer daw. Inisip ko ang Panginoon, hindi naman ako pababayaan. Diba sabi niya, by His stripes, I am healed. Ozone Med Wellness Clinic New Start. Mapapanood every Saturday, 8 to 9 a.m. Og ang replay airing matag Miyerkules 1:00 hangtod 2:00 sa hapon. Dinhilang sa CCTN Channel 47. Looking for the best internet deals in Negros Oriental? Field Products Negros is here to bring you fast, reliable, and affordable internet with plans made just for you. For as low as 899 pesos per month, enjoy speeds of 50 Mbps, perfect for streaming, working, or studying from home. Need more speed? No problem. Get 100 Mbps for just 1,199 pesos. 150 Mbps for only 1,499 pesos. Or our fastest plan, 400 Mbps for just 2,399 pesos per month. Plus, you can add over 100 cable TV channels to your internet plan for just an additional 100 pesos per month. That's entertainment and lightning fast internet all in one.
Enjoy no installation fees and start today with a 1,000 peso customer deposit. Call us now or visit our website to sign up with the Phil Products Negros. You get internet that's affordable, reliable, and local. Phil Products Negros, bringing you closer, faster. Call us at 0917-631-5240 or visit our website www.philproductsnegros.net or our Facebook page, Phil Products Dumaguete. Subscribe now! Di siya ko mutuog na Ginoo. Pero magulo ng bata da. Nangita lagi ni gatas. Kasabot ka akong ipakuha. Ug naa sa unang Timoteo 3:15 nga ang iglesia sa buhi nga Dios mao iyang panimalay ug mao ang haligi ug sukaranan sa kamatuoran. Mayo! Kasi tayo! May hatag lang unta kong gatas para sa inyong anak. Basin kadahong ka nga ikaw ang gwapa sa tibok kalibutan. Unsay reparation, Monsignor? Buhi kag laing bata aron mabayran ang imuhang nahimo nga dakong kasalanan. Daghan ka nato ang nagduda kung doon na bagay Ginoo o wala. Apan ang Biblia nag-ingon nga atong dawaton pinagi sa pagtuo ang kamaturan nga doon ay Ginoo. Sa Hebreo 11:6 nag-ingon, walay makapahimot sa Dios kung walay pagtuo. I came for you. I came for you. Holy Spirit. Sorry ma'am, na-late ko. Nangita pa mong ko para internet sa kong anak, ma'am. Ay, wala na problema. Pag sinisibo. Sinisibo, sinisibo. For your internet connection. And for the signal of your cable TV. So fast and straight, the transmission to your home. Sinisibo. Sinisibo, sinisibo. Offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear, so fine. So great and affordable for you to enjoy. Sinisibo. Cine Cebu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Cine Cebu Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sinisibo. Balik sa ato mga balita, naangol ang driver o ang pahinante human nalimbuad ang gisakyang wing van kaganinang buntag sa Trans Central Highway sa lungsod sa Balamban. Adunay kargang building materials ang van nga gimaniho ni Winnie Lambayog ug kuyog niya si Binzer Lakinon nga taga Bacolod City. Sigun sa mga nakasaksi nga nawagtangan og brake ang wing van samtang nagdulhog sa karsada. Mupaingon na unta sila sa Bohol apan sayop ang ilang gisubay nga karsada inay nga muagi sa dakbayan sa Toledo anaa na sa luwas nga kahimtang hinuon ang driver o ang pahinanti niini human gida sa Tambalanan. Usa sa tulo ka individual nga nag-vandalize sa bongbong sa usa ka tunghaan sa syudad sa Mandaue, Mitahan. Publiko giawhag sa pagmentenar sa kalimpyo sa syudad. Ang kasiran hatod ni Mary Rose Sagarino.
Usa ka 34 anyos nga taga Barangay Gazo ang mitahan sa Mandawi City Hall kaganinang buntag. Miangkon siya nga mo'y usa sa nagbandalismo sa bungbong sa usa ka tunghaan sa CD Seno Street ni atong Domingo. Gitugan usab sa lalaki nga nagmahay siya sa iyang gibuhat. Giingong gikan nga nag-inom sila atol sa panghitabo. Ito sa kong anak. Usa ang lalaki sa tulo ka mga individual nga nakita sa CCTV nga nagvandalize sa bungbong sa usa ka tunghaan. Nagsakay sila og motorsiklo, din unang natino sa otoridad ang plate number sa sakyanan. Mato ni Attorney Gonzalo Maligon Jr. ang City Administrator nga padayon ang follow-up operation sa otoridad sa pagtino sa duha ka kuyog. Mato ni Maligon nga sa inisyal nga sugyot, ang lalaki palimpyuhon sa ilang gihugahugawan nga bungbong apan aduna pa usab lakang ang kapulisan. Warning is daghang mga cameras actually. Ang existing naman siguro ang na-diferensya lang kay mayor doon nag-order sa command center o sa mga barangays nga ang pilon nag-monitor. Kaning bandal dugay naman di ba? But karon na siguro ba nga ang city ni gamit siyang resources nga tanawon gini. So magianan siguro nis mga kamera. Gipanawagan ni Mayor Tadeo Junquiwano ang publiko sa ilang kooperasyon sa pagmintinar sa kalimpyo sa syudad. Ibawag ko dili realistic mingong tanan, mahurot gyud tanan, malimpyo wa nagid maghugaw-hugaw, pero at least ma-minimize pa. Mas limpyo ang atong syudad niya. Mas dako ang atong garboy pakita niya sa atong mga future investor concerning sa atong peace and order and cleanliness. Gipasalamatan usab niya ang publiko nga mitabang sa pagtino sa mga individual nga nagvandalize sa nagkadayang bungbong sa syudad. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Sa lain nga balita, napusasan ang 57 anyos nga ginang. Human nakuhaan og kapin sa 3 milyones pesos nga shabu atol sa buy-bust operation kagabi sa Sambag 4, Barangay Guadalupe, Dakbayan sa Sugbo. Giila ang dinakpan nga si Esterlita Cantila, residente Rosab sa mao nga dapit. Nakuha sa mga otoridad ang dulan tunga sa kilong shabu gikan kang Cantila. Matud sa PNP nga nakapahimo si Cantila og daghang kung makahipos si Cantila og daghang pinutos nga shabu matag simana. Giandam ang kasong pagpayuhot o papamaligya og illegal nga drugas batok sa dinakpan. Paghatag og donasyon ngadto sa Department of Social Welfare and Development 7 gipadali na pinaagi sa ilang online portal. Alang kini sa mas daling paghatag og tabang ngadto sa mga maapektuhan sa katalagman sa umaabot. Ang kasayuran hatod ni Gian Navarro. Gihimo ng mas dali ang paghatag og donasyon ngadto sa Department of Social Welfare and Development 7 karon mas daghan ang nanginahanglan karon og tabang. Pinagi kini sa ilang kaagapay portal nga mao ang online portal nila alang sa mas paspas og direktang pagdawat og cash og in-kind donations. May mong makahatag ang donors sa ilang tabang diretso na sa mga pasilidad ug ubang mga organisasyong gipadagan sa DSWD. Gipasabot ni Regional Director Charlene Marie Lucero nga pinaagi sa kaagapay portal. Mahimo nang makatabang ang bisan kinsang grupo o organisasyon gikan sa nagkalain-laing bahin sa kalibutan. Please, if you hear groups, organizations who wants to donate, please bring them to the DSWD Kaagapay portal. So easy step, 4 easy steps. Just go to Google, search for Kaagapay portal, and then you can navigate it in 5 minutes. And then you can donate. Kapin 3 billion pesos na ang nadawat gikan sa 46 donors sukad nga gilusad sa DSWD ang ilang kaagapay portal sa miaging tuig. Mipasalig usab ang ahensya nga magpabiling transparent ang maong portal aron makita asa padung ang gihatag nilang tabang. So currently, I'm sure kani among 3.1 billion na nadawat mao na ning gatuyo karon labi na sa panghitabo sa daghan kayong earthquake or disasters, and now with Jensen. And andam gyud. Usa ang mga makuhang donasyon gikan sa online portal sa mamahimong kakuha og dugang pondo aron magpadayon ang relief operation sa DSWD ngadto sa ubang mga apektadong dapit. Gawas kini sa giandam nga pondo sa gobyerno aron magpabiling available ang mga food packs ug ubang mga hinabang nga ilang mahatag, ilabi na nga gibantayan ang ubang mga bagyo ug laing-laing katalagmang muigo sa nasod. In the whole country, with my discussion sa kang secretary yesterday, I think we have around 4 million food packs available for the whole country. So, your donations will really boost our capacity to respond immediately.
Rian Navarro, CCTN News. Mao kadtong naglangkob sa atong mga balita sa Sayre 47, ako si Dennis Tabar. Ako si Danica Cabalias Tecling, hangtod ugma sa inyong paboritong tulumanon. Sayre 47.